at ang lahat ng nagsigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon na maukbo, na ano pa't hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni tangaman. Kita nyo kapatid, ang mga palalot mga taong yan na hindi nagpalagagan sa mata ng Diyos parang dayami, matutunog yan na walang ititira. Uugatin na nga sasangayin ka kapatid. Ganyan kakilakilabot ng araw na yun. Kahit sasabihin, yung mga hindi nagsipalaga, tabunan nyo kami. Ngunit hindi makapangyayari. Kundi bagko, kanilang mararamdaman ang tunay na nagtaapoy o nag-aalag na galit at kaputan. Hindi lang ng makapangyarihan ng Diyos, kundi ang ating Panginoon. Kaya't gayon, ano naman ang sa ating kapatid na naghihintay, na nagtitiis, nagtitiis sa dami ng katalamatian na ating pong binabata hanggang nang tayo tinawag ganggang sa kauliulian. Anong nararapat? Ito po, sa Apokalipsis Kapitulo 7, talatang 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y tumingin ako, at narito ang isang lubang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Ito kapatid, yung mga ganap pagtatagumpay sa pabanong paraan, isang tanda na bawat isa sa atin ay nakadamit ng mapuputing damit kapatid. Hindi lang na maputing damit, kundi sa ating kamay ay may mga palma. Yan kapatid, ang marapat, hindi kagaya yung pinapakita ka ngayon, magmula kanina hanggang mamayang gabi. Kitang-kita. At anong gagawin? So, yung nabasbasan na yun, ilalagay sa tamang sulok sa bahay. Ano daw? Pangkontra daw sa kulam, masamang espiritu, mga sakit, kalamidad sa tunog, at alin, mga dumadaong mga ano pa ba, bagyo, lindol. Pero nakikita mo yung mga gano'n, sila ang natutunog. Kita niyo kapatid, wala kang bakayan sa banal ng ulakan. Na yung may mga palma na nagpupunyik, tayo dyan sa araw, nagaganting pala tayo ng Panginoon. Kaya mag-isip tayo kapatid, na noon ating ding naranasan yung mga bagay na yan. Pagandahan pa nga ng palaspas eh. Ngayon mga tamad ng tao, bakit? Yung masisipag silang gumagawa ng palaspas at ipinibenta. Iba't ibang mga presyo. Pero pagdating ng mga may katanganian, mga oras na, ika nga, pababa ng presyo. Pero kahapon mataas yun. Pinagkakapirahan ng gawa ng karunungan sa kamay ng tao. Kung saan, walang kapakinabang. At alam nyo, ang gagawin dyan, tignan nyo kapatid, saan po natin ibabati o may babakay sa panantarungan. Yang palaspas na yan, alam mong gagawin ng pare, iipunin pagdating ng palapit kaya February pa. Yung Ash Wednesday, yun ang sinusunog, yun ang itinatandang krusa noon ng mga mananampalataya sa kanila. Yung palaspas na yun. Ikita mo, walang ika nga, pagrespeto sa aral. Diba? Sabi nila, alin, parang may angking kapangyarihan, dapat tutunugin din. Tapos ilalagay ka noo mo. Saan mo mababasa yan? Kita nyo kapatid. Kaya wala. Ngayon kapatid, sa ating napagtatagumpay sa araw na yan, anong dapat natin gawin? Ang kamagkatan. Tunay nga, madaramdam tayo na mapuputing damit o kalitangan na walang kalinabang, walang pahit-tunit. At may palma sa kamay at siyang tanda para pagtapat na kakalubong
sa Panginoon magpakailan-kailan. Ngayon kapatid, anong gagawin po natin? Bagamat na alam ng bawat isa sa atin, may haring darating, kung may Panginoon darating sa atin na may magbibigay sa atin ng gantimpala. Ano ang nararapat natin gawin? Isang talinghaga, kapatid, ang iniwan ng ating kaibigan. Na ito'y 10 mga babae na naghihintay sa nubyo. 5 rito ay mabubuti. Yung 5 ay masasama. Bakit? Yung 5 mabubuti, sa lampara nila, dahil ang langis pa nilalagay, punong-puno. Datapwat, sa tagal, baka matagalan. Sa isip nila, baka matagalan na darating ang nubyo. Nagdala pa sila ng reserva. Para, ibig sabihin, hindi mamamatay yung ningat o liwanag ng kanilang ilawan. Eh yung dumating nga na kumagalat yung parating ng nubyo. Yung mga hindi nakahanda, humihingi na ng langit dahilan namuubos at namamatay na ang ningas ng kanilang ilawan, humihingi sa 5 mabubuting babae. Tama ba? Anong sinabi ng mabubuting babae? Eh kung ibibigay naman namin ang reserva sa iyo at matagal pa, pare-pareha tayo, mawawalan. Naibig lang sabihin, kapatid, itong parabulo o kalinghagang ito na dapat po natin gawin. Yung liwanag po natin. Bakit? Tayo po ay tinawag na ilaw ng tanang. Bakit ilaw? Dahilan yung katotohanan ng ilaw na salita ng Diyos. Buhay ay sumasa atin. Huwag nawang mamatay. Ang ilawan po natin. Hanggang sa pagparito nitong hari o ng ating Jesucristo, yung ilaw mo ay nagliliwanag. Yan ang ikangatiwa ng ikangatalinghaga o parabulong iniwan ng ating Jesucristo dahilan ng bawat isa sa ating kapatid. Ilaw sa sanlibutan. Bakit ilaw? Tayo ang may angkin. Salita ng buhay. Hindi na po lahat. Maliban na kung saan sa sambayanan ng Diyos, sa iglesia ng Diyos na buhay, na kay Kristo, nariyan ang ilaw. Ano ang ilaw? Yung salita ng Diyos na hindi namamatay. Kundi kapatid, tunay na parating umiilaw yan. Sumisilay ang kanyang liwanag, lalong higit sa madilim na dako. Ang sanglibutan na kung saan narito tayo, naghahari kapatid ng kadiliman. Datapot tayo ang ilaw, kaya nagdidingding tayo sa kadiliman ng sanglibutan ito. Nagutong-guto ng Ama. Wag mamamatay ang ningat ng ating ilawan. Sa kapagong paraan, sa ganitong pangyayari kapatid, na pag tayo'y na magkatipon, tunay na yung ilaw na yun ay dinalagyan ng langis ng ating Panginoon upang hindi ika nga mga mamatay. Ibag ko, tunay na nagniningat. Kaya't dito kapatid, ano nga ba itong 2 puno ng uligong ito na ayon kay Propeta Zacarias na nagtatong ng Panginoon? Ano itong 2 punong ulibo ito na dinadaluyan ng gininto ang langit sa 2 napahiran? Alam niyo yung salitang napahiran? Mga tao, ano yung tiguan? Pinahiran ng itinalaganan na tunay na mga saksi, tunay na magdadala ng salita ng Diyos. Ito po'y walang dili iba ay silang Moises na dala-dala ang lumang tipa ng kautusan. At yung isa, ang ating Panginoon Kristo. Naku, ang dala po nito ay biyaya at katotohanan sa bagong katana. Kita nyo, kahit bakit kung atin pong ika nga pakakaunawaing mabuti. Nakasakay sa isang babaeng asda, nakasama ng batang at di ibig sabihin,
sa pagsakay ng ating Panginoon Kristo, dalawa. Di ba? Dalawa.